So mga idol, matapos nga pong ma-void ang trade na nangyari nga po kay Mark Williams dito kay Dalton Knecht, mas dumami ho ang mga choices ngayon ng Lakers to buy out para maging sentro. At maraming nakapansin na sa top 1 o pang number 1 nga po etong si Dwight Howard. Bago natin ipagpatuloy please huwag kakalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, kaabang-abang ngayon ang magiging adjustment or big adjustment nga po ng Los Angeles Lakers. Hindi ba kayo nagtataka sa naging huling laban nga po ng Lakers, hindi po nakapaglaro mga kaibigan etong si LeBron James dito po sa laban ng Lakers at ng Indiana Pacers. 124-117 ang naging final score. So maraming nagtatanong bakit daw hindi naglaro si LeBron James mga kaibigan. Maraming reason pero ang nakita natin dito na isang reason dahil nga po inaasahan sa next game nga po ng Lakers mga kaibigan ay makakalaban o makakapaglaro na itong nga pong si Luka Doncic. Nakita naman natin mga kaibigan yung tandem or duo na to, LeBron and Luka, historian mga kaibigan na maituturing po dito sa NBA. Especially bagong mukha si Luka ng Los Angeles Lakers. At eto nga ang sa ating nakuhang update mga kaibigan. Trayo na sana. Ito yung big 3 na sinasabi natin sa Lakers na mangyayari ho sana kung nakuha o hindi na void itong si Mark Williams. Ang tanong ng karamihan, ano daw po ba talaga yung pinaka main reason dahil na sinasabi ng media ay health issue nga po ang problema nitong si Mark Williams, kaya po siya na void dito sa trade dito po kay Dalton Knecht. Pero marami tayong nakuhang update na mababa ang market value nga po nito nga pong si Mark Williams at medyo may edad na rin mga kaibigan Nakita nyo naman maraming mas batang sentro ngayon ng Lakers pero hindi naman po nagagamit. Tulad na lamang po mga kaibigan ni Christian Coloco na marami nang napatunayan. Kasama rin dyan si Jackson Hayes ngayon and so far lagi na ho siyang nasa starting 5 lineup ng Lakers. Nung huling laban sa Pacers mga kaibigan, nasa starting 5 si Dorian Smith, Rui Hachimura, and take note Jackson Hayes, legit na sentro Austin Reeves at si Gabe Vincent. Ngayon, dahil nga po hindi na sama o na-void dito si Mark Williams, dalawang big man po ang pinag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Unahin na natin ngayon eto nga pong si Dwight Howard na matagal na natin ikino-content dahil nga po yung pagiging interesado ng Lakers dito makuha ulit si Dwight Howard dati pa talaga. Hindi lamang yan magawa ng paraan mga kaibigan dahil nga po sa maraming issue at alam naman natin medyo lumaki din ang ulo nito nga pong si Dwight Howard, naging mayabang. Isang reason din niya kaya po siya nawala sa Lakers. Pero nagkaroon din ng kampyonado o nag-champion din yung Lakers nung nandyan pa eto nga pong si Dwight Howard. Sa mga hindi nakakalam mga kaibigan, si Dwight Howard sa Los Angeles Lakers ay naglaro po noong 2012 hanggang 2013 at nag-champion naman noong 2020 hanggang 2021 Nakita naman natin ito si Dwight Howard, malaking bagay yan. Pero nakita naman natin tumatanda at nagkakaedad din. Pero kaya nga po siya tinagurian na the Superman kahit nagkakaedad na malakas pa rin ang pangangatawa Nakita natin yan sa Stronger Group Athletics ng Pilipinas. Ngayon mga kaibigan ko, ang dami hong big man na choices ngayon ng Los Angeles Lakers, which is kung titignan natin, sila na lang po ang mamimili kung sinong iba-buy out nila para maging legit na sentro nila. So tignan natin mabuti, nasa number 1 si Dwight Howard, si Mo Bamba, Daniel Theis, James Wiseman, Kelly Olynyk, Javel McGee, si Robin Lopez, Marques Bolden, Moses Brown at si Colin Castleton. Marami lahat yan legit na sentro mga kaibigan. Yung iba dyan ang galing na sa Lakers pero binangkulang. Pero iba na ho ang sitwasyon ngayon. Para sa akin the best na pwedeng pamalit din dito nga po kay Mark Williams ay itong si Javel McGee mga kaibigan. 7-footer, ang lakas din ng defense at offense nito mga kaibigan at mapapakinabangan po yan ng Los Angeles Lakers. Well, abangan natin yung mga susunod na kaganapan sa Lakers mga kaibigan, especially yung debut game nga po nitong si Luka marami nag-aabang sa next game ng Lakers kontra po sa Utah Jazz. Diyan natin mapapanood ito nga pong si Luka. So far yan muna ang update natin, mamaya meron pa uli. Please huwag kakalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.